Toyota Fortuner 2019 hard trouble. Gagawin nating basic lang. So bali tingnan natin yung gihambin nga balatian. Dito tayo, try nating on yung ignition. Observe natin yung sign ng pitaka. Delay siya, matagal siyang lumabas. Yan o. Tapos try nating pausukin ang tambutso. Yan, so malakas naman yung redondo. Ibig sabihin malakas yung baterya. Kaso ayaw tumuloy yung usok-usok ng tambutso. Ang unang step na gagawin natin, basic lang. Dito tayo sa fuel lines, papuntang injector. Tingnan natin kung may pugsit-pugsit. Yan, so may kunting tulo siya. Siguro yun lang yung natira. So wala talaga siyang pugsit-pugsit. Yun o. So kaya naman pala ayaw umusok yung tambutso dahil sa walang fuel na papunta sa ating mga injector. So step 2 tayo. Kayo nang dumiskarte kung ano yung step 1 at step 2 ninyo. Basta kayo dito sa tutorial natin, ako muna yung masusunod. Yun, so tingnan natin may pugsit-pugsit. Ayan. So siglit yung pugsit-pugsit niya. Ibig sabihin okay naman yung mga fuel natin galing sa tangke papunta dito sa fuel pump at papunta sa pressure pump natin. Goods yung fuel. So try natin ulit kung may pugsit-pugsit ba papunta sa mga injector. Okay, start. Yan, observe natin. Start. Okay. So kita natin na wala talaga siyang pugsit-pugsit. Ibig sabihin yan yung dahilan kaya ayaw umusok yung tambutso On natin. ignition. So kapag ka ganito yung sitwasyon, ibig sabihin ay posible may problema yung mga wirings. Kaya check natin lahat ng mga fuses, tugsukin natin lahat. Pero dito ay okay naman lahat yung mga fuse niya. Ibig sabihin may ibang gihambin na balatian to. So ang ginawa ko naman dito ay ayan, tinis ko yung kuryente papunta sa mga injector. Yan, so ini-start ko na nga dito. Kita natin na wala siyang kuryente. So yung may pumipitik na 1212 dyan, ano lang yan, parang lamok lang yan. Hindi yan kuryente kundi basher ata yan. So dito tayo, tingnan natin yung computer box, yung ECU. So bakit tayo dito maggalaw-galaw? Dahil sa walang papunta sa ano natin, sa mga injector. Kaya dito na agad ako nagtugsok-tugsok. So okay lang dito tumagsok-tugsok ng mga tester, basta yung ganitong klaseng tester yung gamit ko. Pero yung mga bulb lang bawal yun kasi nakakasira yun ng ECU. So tinis ko dito yung mga supply ng ECU. So ganito naman kasi yung diskarte ko, iba-iba yung diskarte ng mga mekaniko. Hanggang sa yan na nga at nakapag-desisyon ako na lagnutin yung ECU natin. May duda kasi ako na may problema dito. Ayan inamoy-amoy pa talaga. P2 yung part number. So syempre dahil sa malikot yung kamay natin, kailangan natin buksan yung ECU. Ayan, surprise. Dito ay nakita ko na wala namang nasunog sa loob. Pero isa lang yung nakita ko. Ito, binahaya na ng gagamba yung ECU natin, kaya pala ayaw to umandar. Istoryahe di Amatsuki. Ito, wala na to. Tudas na. Kailangan ihanda natin yung pitaka natin dito. Handa perting handa. So ngayon ay pass forward tayo. Bumili agad ng parts si Matsuki. Pinasan-pasan pa talaga. Yan, so tingnan natin yung part number kung same lang ba. P2. So okay, same lang Matsuki. Birada, tirahe diha. So ngayon ay papakita natin sa mga basher natin kung talaga bang okay lang na wala tayong scanner or bulang kristal. So pakita natin sa kanila dito kung ano ang gagawin natin kung mekaniko tayo na hindi marunong gumamit ng scanner. So ayan, tapos na nating maikabit yung bago natin na ECU. Ito yung pinagpalitan natin, so nakabit na yung bago. Dito na tayo, try nating paandarin. On ignition muna. Yun observe natin yung check engine na sumasabay na siya Off, on, off, on. So sumasabay na yung check engine. Try natin paandarin. Oops. So ang problema ngayon, sumabay na yung check engine kaso ayaw pa rin siyang umandar. Ayan. Okay. So gagawin natin ay programming muna tayo. Ayun. So kung hindi ka ngayon marunong gumamit ng bulang kristal, ay mag-stop ka na. At ako na lang muna yung magpatuloy sa trabahong to. Yun So nag-programming tayo dito.
downloading data. Sobrang napaka basic lang. Turn on ignition agad. Fast forward na naman, Matske. Hindi na natin pinakita kasi ayaw nila matuto gumamit ng bulang kristal. Parang hindi naman masyadong importante yung bulang kristal. Dito na tayo. Tingnan natin, may pugsit-pugsit na ba? Ayan. So tumunog yung sidlit-sidlit. Ibig sabihin ay mayroon na siyang ihi-ihi. Si Rad Area Matske, at nang magamitan natin ng pinaka-importanting technique to. Ayan, so yan yung pinaka-importante. Mas importante pa yan sa bulang kristal. Start! Yun! Good job! One click by one click. Yahoo! Halo nga! Start balik! So syempre ay dito tayo sa loob at nang malaman kung baka may tinago to. Yan o, naka-on yung ignition, nakailaw lahat. Try nating paandarin kung may check engine ba. Ayun. Goods, napakalinis yung panel. Wala nang intro-intro. RPM na lang para alam nyo na. Para lumaki ng kunti yung likor natin. Abante diha Matske na nakauna yung likuran para malaman kung ano ba yung kahimtang nito? Tara, samahan niyo ako at nang mag-test drive tayo ng dahan-dahan. So dito ay tumakbo git ng 140 yung takbuman. So hanggang dini na lang tayo. Maraming salamat. God bless.